Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chin Rodriguez, Mama Saglig Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and i-click bell for more videos up there kasi maraming salamat po. No, sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liklik na guumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga ginap? Tuklasin at bubulabogin natin. Angel Spirit, please give me information po. Okay, there's a Queen of Swords. Now, there's something, I look at the bigger picture. Now, unti-unti mo na makikita ang kalalabasan ng eksena na to. O lagi mo titignan yung magiging posibilidad. Ngayon pa lang, linawin mo na. No? Linisin mo na yung mga bagay na magsisilbing balakid sa eksena mo. No? Alisin mo na yung magsisilbing mancha or magiging panira sa landasin mo. What is additional messages? And there's an 8 of Pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ibig sabihin dito, mag-concentrate ka, huwag ka magpapalinlang, no? Huwag ka magpapabudol. And there's a Chariot and something at two joining forces, no? Maaring may mga mararanasan ka na ng changes and development na magkakaroon ka na ng kakaibang pakiramdam at kakaibang eksena na mararamdaman, no? Kumbaga, there's something, massive changes. And there's something, the Page of Swords, no? Being curiosity, kailangan tuklasin mo, alamin mo lahat ng bagay. No, hindi ka pwedeng parang walang kaalam-alam. Kailangan alamin mo lahat. No, tuklasin mo lahat. No? And there's something, the Ace of Swords. Magdadala sa'yo ng mental clarity to, liliwanag at lilinawin sa'yo lahat ng bagay. No? Kumbaga, hindi ka na parang walang kamuwang-muwang, na parang walang kamalay-malay. Parang ganun ang eksena kasi dyan eh. Kailangan na malaman mo, maliwanagan ka. And there's something, the lovers, no? May kinalaman din dito about sa love life mo. No, there's a lovers na maaaring konektado sa inyong mag-asawa, sa inyong magjowa, no? And there's a Queen of Swords, represent the Hermit card. No, there is, ibig sabihin this is something spiritual journey. No, may mga bagay na nararanasan ka na dito about sa spirituality na kailangan putulin mo yung mga bagay na makakasira sa iyong pagkatao. Some of you may mga soul searching and soul enlightenment dito na magliliwanag sa iyo kung ano naman yung mga bagay na tanong mo sa sarili mo kung bakit nangyayari to lahat ng kaguluhan sa buhay mo. What is the 8 of Pentacles? There's a tower moment for a major changes. Na ang laking pagbabago na magaganap sa buhay mo. Isa sa bagay na to na kailangan mo mag-focus. Na huwag ka magpapadistract kanino man. What is the Chariot card? Now, there's a 6 of Swords, no transition at makakalis ka na sa situation basta tumutok ka, no, sa kung ano ba talaga target intention mo. Nakikita mo na parang nakaano yung arrow niya, no? Ibig sabihin yung kumbaga, pana niya kung saan nakatapat. Ibig sabihin nakatutok lang siya sa kung ano ba talaga yung priorities niya. Ano ba talaga yung gusto niya mangyari. Doon ka makakalaya. Doon ka makakaalis, no, sa situation na yan. What is the Page of Swords? Represent with the Knight of Swords, no? Tuklasin mo kung bakit ka nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. Kung bakit ka nag-worries, kung bakit ka nai-stress, kung bakit ka nadi-depress. No? Kung ano, bakit tumatakbo sa isip mo lahat ng bagay. No? Negatibo man yan, na naman yung mga bagay na yan, na nagpapagulo sa utak mo, dapat mong alamin yan kung bakit. What is the Ace of Swords? The Ace of Swords represent guys with the King of Pentacles. Maging secure at maging practical ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Protection at pangalagaan mo ito. No? Let's see what is the lovers. Represent what? Pagdating sa love life, guys, let's see, nalaglag ang card.
Pagdating sa lovers mo, there's an effort, maging mature ka na pagdating sa relasyon. No? Kailangan may alam ka sa lahat ng eksena. No, there's a lot of, nakita mo, there's something a puno or tree. Now, there's a lot of branches and there's a lot of stem. No, ibig sabihin may ugat. No, na pinanggagalingat at may mga branches na maaaring kinalaman. No, ibig sabihin dito guys, no, lahat ng bagay dito na pasikot-sikot dapat alam mo. No, tungkol sa love life. Kung ano yung nangyayari, bakit ganito, ganyan. What is the Queen of Swords card? The Hermit card. No, there's a Seven of Wands that you are being protected. No? Ibig sabihin, protection at pangalagaan mo yung sarili mo or either protektado ka laban sa anumang negatibo o anumang uuri ng black magic na napapaloob sa buhay mo. What is additional messages with the Eight of Pentacles? Because that's our moment. Referencing with the word girl, no? Magkakaroon ka ng travel, success, accomplishment, a victory is yours, a lot of travel, a lot of adventures, no? Lahat ng bagay na to ay maaaring maramdaman mo at maranasan mo. No? There's a Chariot card because the Six of Swords, referencing the Justice card. No? Hustisya. Makukuha mo yung hustisya na nakarapat dapat para sa'yo. Huwag ka mag-alala. No? Tutukan mo yung bagay na dapat mo tutukan. Huwag ka magpapadistract. Huwag ka magpapalinlang, no? Huwag, unti-unti ka rin dyan makakalaya, makakawala, no? Unti-unti ka dyan makakabangon. What is the Page of Swords? Page of Swords because the Knight of Swords. There's a Knight of Cups, a wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na dito. May mga bagay na may sasakatuparan na dito. May mga bagay na unti-unti mo nang makukuha or matatamo, no? Malalaman kung bakit nangyayari to. No, from depressed, from no more stress. Ganon. No, mawawala na yung nagbibigay balakid sa utak mo. Kasi nalaman mo na on point mo na, 'di ba? Na direct mo na talaga na kaya pala ako ganito ganyan, kaya pala na kung ano tumatakbo sa utak ko dahil sa iyo, ganon. And there's the King Knight of Swords. No, magiging mabilis ang eksena na to. No, magkakaroon ng speed of the progress and process. And there's a Seven of Swords. Meron talaga sneakiness. There's a cheating lying on you, especially with your love life. No, meron talagang punot dulo at ugat talaga na eksena na to. Malalaman mo talaga kung sino tong nagbe-betray sa raw or either tumatraidor behind your back. May impostor talaga. Now, pagdating sa outcome, there's a the Wheel of Fortune. There's a turning back. Huwag kang mag-alala. Papabor din sa yan sitwasyon at iikot ang kapalaran at maaaring mahawakan mo to. And there's a Queen of Pentacles. Maging secure at maging practical ka lang. How to manage and control your finances. And the source of income. There's a Two of Cups with a partnership. No, even sa partnership guys, no, magiging maayos at magiging maganda na ang samahan. And there's a strength with a confidence. Basta lakas mo loob mo, maging matapang ka. No, there's a Five of Wands. Marami talaga nakikipagkompetensya sa'yo. Marami talaga kumakalaban sa'yo. Diba? Ibig sabihin dito, malalaman mo na kung sino talaga tong inggiterang plastikada, ambisyosa, pakilamera. And there's a Ten of Pentacles with a long term na magkakaroon ka ng financial security and financial windfall at magkakaroon ka talaga ng pangmatagalan, no? Na resource of income. Or either lumago at lumakas pa yan. So, let's see. Dito natin nakagilapin, no? About sa finances and career, about sa kalusugan at love life mo. Alamin na natin yan, so let's watch this. For finances and career, represent what? Represent with the Ten of Wands. No? Punong-puno ng obligasyon at punong-puno ng responsibilidad. No? And there's a Ten of Cups with happiness, magiging masaya at magiging maligaya ka dito. No, pero marami kang mga bagahe at marami kang bit pang mga kumbaga pinagdadaanan sa ngayon. There's a Fool card. No, isisilang ka na bagong ikaw. No, magkakaroon dito guys na parang reincarnation. No, parang ibabalik ka ulit, no, on the second time around. No, parang gano'n. No? Maaaring may mga bagay na isisilang ulit sa buhay mo. Magkakaroon ng panibagong eksena. There's something a blessing. And of course, there's something the Page of Pentacles for invest wisely. No? Ibig sabihin dito guys, no, mag-invest ka ng tama at wasto. Pangalagaan, proteksyonan mo yung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. And there's a Nine of Pentacles with a security and practicality. Dapat marunong ka mag-manage, marunong ka mag-control.
No, and this is something that I wants. Magtiyaga ka sa ginagawa mo, hindi mo man nararanasan ng progreso or mga pangyayari sa ngayon, pero wag ka mag-alala, unti-unti rin niya magbabago. No, napakalapit mo na para magtagumpay, susuko ka ba? No, pagdating sa love life, there is something the Four of Pentacles for saving money, proteksyonan mo, pangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's a 6 of Wands for victory is yours, at magtatagumpay ka. Na may mga bagay na pagtatagumpayan mo and you're on the spotlight. Ibig sabihin dito talaga marami na iinggit sa inyong dalawang partner mo. Now, there's an apology coming in. May hihingi ng tawad, no? Maging aware ka lang, no? And this is something sasabi ng Pentacle with a harvest moment. At aani na kayo, ano man yung mga bagay na pinaghirapan yung dalawa ng person mo. And this is something that's Ten of Swords. Talaga sinasabutahe ang inyong relasyon with the Ten of Swords. No? Marami talaga naiinggit sa'yo. There's an evil eye. Nakikita mo yan, marami talagang naiinggit sa inyo. And there's the King of Cups. Now, you are also devoted for the person or either your person. Now, some of you cross-watcher out there na maaaring, kumbaga sa relasyon niyo talaga, may talagang very supportive and very loyal and very protective dito. So, let's see about naman tayo sa kalusugan mo. There's a Five of Cups, no? There's an acceptance. Na may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap pagdating sa kalusugan mo, maging balanse ka, no? Tantanan mo yung mga matatamis, ha? Tantanan mo. And of course, yung mataas sa cholesterol, tantanan mo daw. And this is something that's temperance, solid foundation, no? Magkakaroon ka ng mas matibay na pundasyon dito, na may mga pinagdaanan ka sa ngayon, para partiyan ng pagdadaanan mo pagdating sa kalusugan mo, no? Confident. The more na mataas ang confident mo, the more na magiging maayos at magiging balance ang iyong hormones, no? What is additional messages? Empowerment kasi is something fertility, no? And this is something that is a Pentacles, no? Ibig sabihin may malaking opportunities na darating sa'yo or maaaring may kinalaman about sa finances na maaaring related about sa kalusugan mo. No? Huwag ka nai-stress or there's something happiness, no? Na darating dito dahil may malaking opportunity. And there's a Three of Cups, no? Celebration. No, umiwas muna kayo sa mga alak-alak, ha? Magtantan. No, sa mga party-party. So, let's see what is additional messages tayo with the magical fairy messages. And of course, there's a lot of advices. And of course, pick a card, yes or no. No, pwede ka mag-question dito. And of course, isa sa tatlong magiging sagot ang pipiliin mo. 1, 2, or 3. Isa lang magiging sagot dyan na dapat mong piliin. So, guys, comment down below kung may napili ka with the 1, 2, or 3. Anong number na napili mo? Comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. With the magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages, perfect timing. This is the moment, no? It's time to moving forward. Na talaga sinasabi dito na makukuha mo yung mga bagay na karapat-dapat para sa'yo. And there's a be yourself. Basta maging totoo ka sa sarili mo, just be authentic with yourself. One more card, please, to clarify this reading. And of course, this is something spring with a blossoming. May paglago talaga, no? Maaaring mamumulaklak na o lalago na. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Represent what? For yin and yang oracle card, represent with an empathy, with a breakthrough. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na. No, you are on the spotlight. Or you are step into the spotlight. No? And this is something of freaky. That is sinasabi ko kanina, nagbabalat kayo, magaling magpanggap. This is just something, a drama. No? And there's a freedom, makakalaya ka rin dyan at marami opportunities pang darating. What is the synchronicities represent what? What is the synchronicities represent? There's a sorrow. I told you, pakawalan yung lungkot-lungkutan, yung drama, pakawalan, drama alert. And there's an eagle. Now, there's a message na paparating sa'yo o may mensahe sa'yo pinapahatid ang ating gabay. And there's a rise. Now, ibig sabihin dito, mamamayagpag ka, maaaring bubuhayin yung katawan lupa mo or either, this is the moment, no, with the rising from the ashes, no, ang muling pagbangon. So, let's see what is the romance area for our Mystic Love Oracle deck. And there's a fated meeting, guys. So, ito na yung panahon ng pagkakataon na para magkaroon ng something connection, important connection.
And there's a breakup. Meron dito guys na maghihiwalay, na meron talaga dito, there's something an ending with a relationship, and there's a marriage. Meron naman dito ikakasal, ng panibago, magkakaroon ka ng new love. So let's see what is additional messages. With an angel spirit, with an angel's number, represent what? And there's a 24 for a good times. You are worthy of affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you find that you are on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will be multiplied. It will be find its way back to you. Diba? Kumbaga babalik to sa'yo. Ibig sabihin dito may nararamdaman ka eh. Na baka yung nararamdaman mo ay parehas na nararamdaman ng pamilya mo. Na kung ano yung mga bagay na gusto mo sabihin, gusto mong gawin mo, sabihin mo, not just being open, no, with your loved ones, no? So let's see what's the Money Move Oracle deck. And this something guys with a moving up. Oh my goodness, go to the next level. Career is on the rise. Na may arise talaga, something na maaaring ano guys, no? Parang from the ashes, no? There's a rising, no? Career on the rise, no? New opportunities and opportunities, salary increase. Diba? Lalago, lalakas, maaring magsimula ulit ng panibago. No? Kumbaga, this is the moment na maaring unti-unti na siyang umunlad ulit. No? Yung from 0 to 10, ganon. From back to 0 to 10. Talagang, akala mo wala nang pag-asa, but definitely biglang, ay, ano nangyari? Muling binangon. And what lies beneath with the hidden future? And there's an investigating. No, meron dito nag-iimbestiga. No, may nag-aalam-alam. And there's a getting a room. Ibig sabihin dito guys, no, nakakapasok or nakakakuha ng impormasyon to sa inyo. No, ibig sabihin, yung mga taong, kumbaga, nagbabalat kayo, impostor sa buhay mo ay maaaring nakakapasok sa tahanan nyo. O isa sa parte ng pamilya mo. What is, part of the light represent what? Represent with the I am the light. No, ikaw yung magsisilbing liwanag sa lahat. No matter the trials I face, I hold faith in a bright future. I transform darkness into the light, opening my heart to others and to God. I draw that light to myself and shine with all my being, radiating love, hope, and strength. So see, kumbaga binibigyan mo ng lakas ng loob ang sarili mo, no? O binibigyan mo ng lakas ng loob, no? Yung mga tao sa paligid mo na yung bagay na na magsisilbing liwanag ay ikaw, no? Parang ikaw yung mismo magiging daan, no? Para harapin at para makita mo ang tunay na nilalaman ng buhay na pinagdadaanan mo sa ngayon, no? Dahil sa pananampalataya mo, kumbaga dyan, there's something a miracle talaga. Parang there's something guys na maaaring, kumbaga magbukas sa panibagong chapter sa'yo, no? Tulad ng rise, something guys na parang akala mo wala ng pag-asa, pero there's something breakthrough, no? Kumbaga bilang pagbangon. Ang ganda ng reading mo. So let's see what is shadow work represent what? With the shadow work represent with the peace inner demons. Transform and integrate. Don't be afraid of the darkness. There is a light nearby. Ibig sabihin dito, kailangan mong harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo dahil kapag in-embrace mo yan at tinanggap mo yan, makikita mo ang totoong nilalaman yan. No, hanggang sa maging panatag ka na, hanggang sa malaman mo na kung paano ka makakalaya dyan sa bangungot na yan. What is the clarifying for a love situation? Clarifying for love situation represent what? And this is something guys with an open heart. In vulnerability with talk and revealed, forging deeper connection through honesty. No, yung pagiging tapat dito guys, no? Yan yung magdadala sa na malalim na koneksyon sa isa't isa. Na magkakaroon kayo ng pag-uusap, malalaman mo at mawiwindang ka sa malalaman mo. Na unti-unti mo nang papalayain yung takot at pangamba mo. Ganon. What is the clarifying for life situation? Parang iniisip mo kasi dito na parang lahat na lang kalaban mo.
No, parang lahat na lang parang mayroong may hidden intention sa'yo. What is the clarifying for your life situation? Represent, guys, with a behind the veil. Welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay with not knowing. No, ibig sabihin dito may mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Mas maganda na may mga bagay kang hindi mo pa alam sa ngayon. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na handa ka dapat sa mga bagong opportunity. The more kasi na parang alam mo, the more na inaasahan mo. So, mas maganda magkaroon ng unexpected moment, no, na ibigay sa'yo kung karapat dapat para sa'yo. No? So, let's see, guys, no, what is additional messages tayo? With a pick a card, yes or no, so let's watch this. With a pick a card, yes or no, guys. So, let's start na tayo with a number 1. Sigurado naman nakapag-isip na kayo na question nyo, guys, no? Okay. Let's start na tayo with the number 1. There is a no. Heavy energy, black weight down by worry. Nangangamba ka na parang ang bigat-bigat na parang feeling mo hindi ka na makakalaya dyan. Parang feeling mo nahihirapan ka na makabangon dyan. Na parang feeling mo nasa dead end na. Na parang wala nang pag-asa. No? Wag mong hahayaan na makulong ka sa sitwasyon na yan. No? Kaya kailangan wag kang mag-alala. No? Makakabangon ka din dyan. And of course, there's something in number 2. There's a no again. You can fake it now. What glitter isn't gold. Ibig sabihin dito, guys, so hindi mo mapipeke yung nararamdaman mo. Ano man yung mga bagay na pinapakita mo at pinapakita sa'yo, hindi yan mapipeke ni numan. Talagang lalantad talaga kung ano man yung kulay ng pagkatao niyan. What is the number 3? Represent what? Represent with a yes. You have the answer opening doors access. No? Alam mo na yung kasagutan eh. Binubuksan na at binibigay na sa iyo yung pagkakataon para magamit mo or para makuha mo yung mga bagay na makakatulong for you. No? Ito na, kumbaga the answer you need is here. Kailangan mo lang mag-take ng action para makapasok ka dyan sa eksena na yan. So guys, this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Aquarius. Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!